Ibinenta po ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipino kay Donald Trump. Mantakin mo, mga kababayan, hindi po inamin, hindi rin po inilahad ang katotohanan na mayroon palang nakatago na US-Philippines Reciprocal Trade Agreement Framework na sa katotohanan, sa esensya at malalimang pagsusuri, ito po ay hindi reciprocal terms of trade agreement, kundi unilateral, onerous, arrogant imposition of the United States government through Donald Trump upang isalaksak sa ating baga at sa ating pagkatao bilang mga mamamayang Pilipino at sa dignidad ng ating bansa na sundin natin ang kagustuhan unilaterally and arbitrarily. Ibig sabihin po, makaisang panig, unilateral, arbitrarily, walang pakundangan at walang pag-alang-alang na isaalang-alang o respetuhin ang ating soberanya, ang ating integridad at dignidad bilang malayang bansa. That's the way Marcos conducted himself sa harap ni Donald Trump, no? Walang dignidad. At he did not defend and he did not stand for the best interest of the people. Mantakin mo, 10% lang dati ang taripa na yan na ipinapataw sa lahat ng mga ini-export na mga produkto ng Pilipinas sa angmang teritoryo ng Amerika. Tapos sinataw tayo ng 17%, tapos ginawang 20% at ipinatawag pa si Marcos na parang isang maamong tuta, no, ng kanyang amo, like, come here, no? Parang ganun ang kondukta ng pagtrato ni Donald Trump sa kanya, no, mga kababayan. And nakita natin nga, yun nga ang nangyari. Yung makaisang panig kontra sa pangkalahatang interes ng mamamayang Pilipino at tumatapak at lumalabag sa integridad at soberanya ng ating bansa. Yun ang nangyari nga dito sa ginanap na pag-uusap at pakipagpulong o pakipagkita ni Mr. Marcos at kay Donald Trump sa Amerika. Ang isa po sa mga nakakagalit, pumayag tayo na mag-zero tariff. We will not impose customs duties at hindi tayo maniningil ng buwis sa anumang mga produkto na itemized sa open market declaration ng Amerika. That includes mga automobile, sasakyan, and maybe also computers and electronic gadgets na galing Amerika. Hindi ko pa nakita ang itemized or preferenced open market zero tariff na ini-impose ng Amerika sa Pilipinas. Samantalang sa atin, cut across 19% po. 1% diskwento lang ang ibinigay ng Estados Unidos sa pamumuno ni Donald Trump upang makapasok ang ating mga produkto sa Amerika o sa anumang American territory. For that matter. So sa 1% diskwento, mga kababayan, ipinilit at isinalaksak at pumayag si Marcos ng walang pagtutol na ipatupad ang market open preference na gustong ipatupad ng Estados Unidos sa Pilipinas na zero tariff. Wala tayong ipapataw na buwis o anumang mga customs duties o taripa. Yan ba ay makatarungan? Yan ba ay makabuluhan at nagbibigay ng advantage sa economic and sovereign interest ng bansang Pilipinas? Of course, hindi. Hindi po katanggap-tanggap yan na bagamat hindi sinasabi na cut across or across the board, wika nga, ang pagpataw ng zero tariff on the open market preference na mga produkto ng Amerika na gustong i-impose sa Pilipinas na tinanggap ng todo ni Marcos nang walang pagtutol, kaya siya pinuri-puri at binubulatik ni Trump na, okay yan bata, okay yan. You are a hard negotiator. You are a skillful negotiator. And because of that, I believe na ikaw ay mahal ng iyong mga kababayan. Ha? Si Donald Trump ay salesman bago po maging politiko. Sa ngayon, si Donald Trump po ay salesman na, politiko pa. Ang mga negosyo niya involves real property development, no?
At marami pong mga issue siya na kinakaharap hinggil dyan sa kanyang personal na mga negosyo. At isa nga o dalawang building na naging tanyag ng mga bahagi ng ill-gotten wealth o nakaw na yaman ng pamilya Marcos sa Manhattan, New York, ay si Donald Trump ngayon ang nakaposisyon o nagkakaroon ng otoridad na ito ay i-develop sapagkat nabili na daw ito ng Trump Property Management Group sa New York, sa Manhattan. So malinaw mga kababayan na talagang bago pa dumating si Marcos doon sa Amerika, hawak na siya sa liig ni Donald Trump. Not so much about the cocaine scandal in Beverly Hills. I will not deal about that. That's secondary. That's very trivial para sa Amerika, sa American interest. We cannot put the burden exclusively on Donald Trump sa kanyang pagiging arrogante at hambog bilang pinuno ng American government sapagkat yon ang kanyang role. Pero hindi rin dapat yon na gawin niya na mang-alipin, mang-alipusta at tapakan ang dignidad, integridad at soberanya ng mga bansang malaya na sa mahigit 200 taon ay hindi na po nila sakop bilang kolonya nila. That should also be pointed out to the US government and to Donald Trump. Pero ang may mas mabigat po na pananagutan ay ang panguyupapa, ang paninikluhod, at ang pagiging canine devotion, no? Canine is aso, no? Unit yan, and scientific name ng aso, canine, no? Kaya may canine unit ang police at ang mga military. Ang canine devotion ni Marcos sa Amerika ang siyang mas nakakahindik at nakakagalit na uri ng display ng supposedly ay leader ng isang malayang bansa. Mas mabigat po yun, no? While we are criticizing and we are making our point para punahin, batikusin ang arogante at hambog na postura ni Donald Trump at ng kanyang gobyerno sa Estados Unidos, the way they treat us, hindi tayo kaibigan. Alipin sa gigilid, no? Kung sa Philippine History and Philippine Social Studies, may dalawang uri po ng mga alipin na umiral sa panahon po ng Slavic or Ancient Society sa Pilipinas. Lalo na po sa panahon ng pananakop sa ating bansa. Mayroon pong alipin na tinatawag na aliping na mamahay o yung mga alipin na nasa loob lang ng bahay ang trabaho nila. Domestic help and domestic chores ang ginagawa. Mayroon pong aliping sa gigilid na ito po ay nakadikit at bit-bit ka parang tuta kanila ng mga slave owners sa panahon po ng Slavic society at panahon po ng slavery sa Amerika. Parang ganun po ang trato ni Donald Trump kay Bongbong Marcos nang humarap sila. Aliping sa gigilid, no? If we are going to revisit our social studies lessons, mga kababayan. Malungkot tayo at nagagalit sapagkat hindi patas po itong US, Philippines, reciprocal trade agreement framework. Makaisang panig po ito na nagbibenepisyo kay Ginoong Donald Trump at sa interes po ng US government at ng kanyang mamamayan. We are not anti-US. In fact, ako po ay nagpakanlong, nagpasaklulo sa mga bansa po na ang mga pinupuna ko like itong sa Canada, sa Amerika, sapagkat nandyan din po ang ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho, nabubuhay ng marangal, at sila po ay bahagi na ng ekonomiya at lipunan ng Amerika. So we are not anti-America or we are not anti-Americans. We are criticizing and we are critical on the American government policies. Magkaiba po yan kaysa pagiging anti-Americans o anti-America. Hindi po tayo ganon, mga kababayan. Hindi rin po ako pro-China. Ako naman po ay objective observer ng mga ugnayan ng mga bansa at ugnayan at relasyon ng iba't ibang mga leader at gobyerno. So, China man yan o Amerika, I am open objectively para tingnan kung ano po ang beneficial, makatarungan, matuwid na para sa kabutihan ng bansang Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. At hindi po tayo madidihado o kaya ay tayo naman ang magiging alipin sa sariling bansa natin, no? Kuwala ko ng
mainit, no? I was not able to put on or turn on the AC. Bagamat mahangin pero humid, no? Maalinsangan. Yan, that's the term. So I have to use this. I'll take this one, mga kababayan. Wait lang ha. So ito po ang pinupuntuhan ni Ka Eric. We are not criticizing America because we are anti-Americans or we are anti-US. No. Noon pong panahon na yon na ako ay nasa CPP, NPA, NDF, mukhang ganun po ang orientation ni Ka Eric. Na tayo po ay medyo very, very hardline critical against the US policies and programs. Right now, ako po objective ako, mga kababayan. So, kaya ko po pinupuntuhan ito because ipinapangalandakan, isinasalaksak sa ating kaisipan ng mga propagandista ng American government na tayo daw ay kaibigan nila. They treat the Philippines as if we are friends. But in reality, we are not friends of America. Sa totoo lang po, alipin ang pagtrato nila sa atin sa mahabang kasaysayan ng ating pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon sa Estados Unidos, mga kababayan. So nakikita niyo yung refleksyon ni Langging. Dahil nagsarado ng mirror, ano. So mga kababayan, malinaw po ang aking binabanggit. Mali at sobrang mali at sobrang garapal ang pagpayag ni Marcos na mag-impose ang Amerika sa atin ng zero tariff sa open market preference products nila. Na parang sila ang magdidikta. That is very disadvantageous po sa interes ng mga Pilipino. Hindi po natin papayagan na ganyan ang mangyayari, mga kababayan, na tayo po ay didiktahan ng isang bansa, lalo na ng Estados Unidos. Na matagal na panahon po, malalim ang sugat ng mga banggaan at pagtutol at paglaban natin sa kanilang ginagawang pag-i-impose sa ating bansa. Remember, the Balangiga Bells na talagang pinanindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte na maibalik po ang dalawang bells, no? Sa simbahan po ito ng Balangiga, Samar, kung saan po nagkaroon ng matinding labanan ng sinalakay po ng mga American troops, no, during the Filipino-American War, ang bayan ng Balangiga na umabot po sa humigit kumulang 10,000 ang patay, no, including kabataan at kababaihan, dahil po sa utos ni General Jacob Smith na gawin pong howling wilderness of death and destruction ang Balangiga, Samar, nung Filipino-American War, dahil po namatayan sila ng mga sundalo na umabot din sa mga 50 yata o mahigit na binanatan at inambush ng mga mamamayan ng Balangiga, Samar sa panahon po ng Filipino-American War. Ang ganti, mga 10,000 halos ang namatay diyan sa 3 araw na pangmamasaker ng Amerika. Before Vietnam, there was Balangiga in Samar. And there was Budaho. Pagmasaker din po ito ng American troops sa Mindanao po ito, mga kababayan. I think Budaho is in Sulu. I think it is in Sulu Peninsula, mga kababayan. So, hindi po natin ibig na mawala ang mga lessons of history na ito. No, kung paano tayo nila inabuso sa panahon po ng nandito ang mahigit kumulang 46 years na pag-iral ng US Military Bases Agreement, kung saan po ginamit nila ang ating mga base militar sa Pilipinas, ang ating teritoryo, as if ito ay extra territory ng Amerika. Alam natin kung ano mga krimen at mga pang-aalipusta at mga pang-aabuso na ginawa ng Estados Unidos laban sa mga kababayan natin sa Clark, sa Pampanga, sa paligid po ng Central Luzon, kung saan lumaganap po ang prostitusyon, child abuse, trafficking of children, at maraming mga krimen na hindi na po naibubulgar noon. Including po itong Olongapo na naging notorious din po na pugad ng military base ng Amerika sa matagal na panahon for over 40 years. But they never treated us as friends. They only treated us as instruments ng kanilang interest dito sa Asia Pacifico
o ngayon tinatawag ng Indo-Pacific region. Kaya po nakikita natin bakit kakayanin ng Vietnam na manindigan na mula sa 40% ay na-negotiate nila na maging 21% ang ipapataw sa kanila na tariff ng Amerika without giving an inch of their territory na gagamitin ng Amerika bilang US military base or EDCA or anumang mga kasunduan kagaya po ng notorious na Visiting Forces Agreement or VFA na pumapayag ang Pilipinas na maglabas-pasok at mag-resupply ang American troops and American military hardware sa teritoryo ng Pilipinas anytime that they wish, anywhere that they want to go, mga kababayan. Dahil sa Visiting Forces Agreement na ipinatupad at sinimulang gawin yan sa panahon ni late President Fidel Ramos. At ngayon may EDCA pa. Ang EDCA naman ay forward deployment and forward military basing, kung saan po ang mga armas at kagamitang militar pangdigma ng Amerika ay nakadeploy sa maraming mga military camps ng Armed Forces of the Philippines. Ang sinasabi nila siyam lang, ang may binabanggit naman na 12 na. Pero sa pagbisita ni Marcos Jr., yan ang sinabi ni Donald Trump, mga kababayan, sa kanyang Truth Social, ang kanyang social media platform. I think he doesn't use anymore yung Meta, yung plataforma ng Facebook, at hindi na rin yata niya ginagamit ang kay Elon Musk na X or dating Twitter. So dito sa Truth Social, sinabi po ni Donald Trump na believe siya kay Marcos. At mabuti na lang daw po na hindi na ipinagpatuloy ang ginawa ng previous administration, ng previous president, without naming President Duterte, na pagiging malapit sa China at lumalayo sa Amerika. Wow! No? Iniwasan niyang banggitin ang pangalan ni Pangulong Duterte as if hindi niya kilala ito. Yan po ang mga utak ng mga salesman na politiko pa. Noon patawag-tawag siya kay Digong, pa-dinner siya kay Digong sa Pilipinas, pa-invite pa no, 5 beses na mga invitation, as far as I know, na iniimbita si Digong na pupunta sa Amerika. Never na tumapak si Duterte sa Amerika. No? Sa mga bansang ito, na sa tingin niya, even sa European country, no, na mga matitikas na mga tagapag-intervene para sa European Union, hindi po pumunta si Pangulong Duterte doon, no, nung siya ay Pangulo ng bansa. At ito po ay nagpapakita that the real interest of Donald Trump para lokohin at bula-bulahin si Marcos is not because Trump is fond of the Marcoses. No! Alam ni Donald Trump, no, as a salesman as he is, na may mga ill-gotten wealth o nakaw na yaman na naka-frozen na nga at may kaso pa sa Amerika and even sa Europa pa. Ang pamilya Marcos, simula sa tatay nila. Alam yan ni Donald Trump. Ang negosyante po ay maro. Pag sinabing maro, they always have the advantage to know things ahead. No, alam nila yan. Alam niya. Subalit hindi niya binibigwasan si Marcos kasi gamit niya yon sa ilong ni Marcos. No? Secondary po yung cocaine ni Lisa Marcos. She is secondary. Lisa Marcos does not matter to Donald Trump or to the US government, mga kababayan. Inimbestigahan po yon kasi may patay at hindi na i-report lagpas ng 6 hours. That's the meat of the matter. No? It's not because Lisa was there kaya inimbestigahan or kaya si Lisa at si Marcos ay hindi nagkasama dahil nahihiya siya kay Trump. Siguro factor din yan. Yung nagkaroon siya na tinablan siya ng hiya. But the real purpose is isalaksak ni Donald Trump sa pagmumuka ni Marcos at sa buong bansang Pilipinas na kayo ay alipin namin. You cannot do the will and wish of your government na hindi namin papayagan. Kung kaya, sinasabi dito sa US Philippines Reciprocal Trade Agreement na hindi tayo basta-basta pwedeng pumasok sa anumang agreement, sa mga tinatawag na FTA, Foreign Trade Agreement, sa mga bansang hindi kasundo o hindi ka-BRICS ng Amerika. That includes particularly China, Russia, Cuba, and the likes, mga kababayan. So, nakakahiya po na tinanggap natin na magpapadikta tayo just because Marcos wanted to be into the graces of Donald Trump in the American government.
pumapayag din tayo na gagawin na pinakamalaking imbakan at paggawaan ng bala at bomba, munition depot facility, muli ang Subic military base dati na ginamit nila dyan sa may Olongapo sa Zambales. Wow! And therefore, kung ako ang China, kung gano'n ang gagawin ng Amerika at pumayag na si Marcos Jr. at pinayagan na rin po ng US Congress na gagamitin muli at papayagan ang pagmanufacture, pag-iimbak ng mga bala, bomba, mga kagamitan na kailangan po sa pagmanufacture ng munition, ay doon po gagamitin na muli ang Subic military base na dati nilang ginawa for 40 years na yan, na nandyan ang 7th Fleet nila na ngayon ay tinatawag na Indo-PACOM, Indo-Pacific Command, at dati tinatawag nilang OSPACOM, US Pacific Command. Ngayon po ay gagamitin nila ang dating US military base nila sa naval base nila sa Zambales, dyan sa may Subic. At ano po ang purpose? The biggest munition manufacturing facility and depot na mga bomba at bala ng Amerika dito po sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Wow! So therefore, we are putting ourselves undeniably into the cross line ng China. At of course, even ng North Korea na kaalyado ng China and even ng Russia, which are countries not our enemies. Pwedeng magkaroon ng hindi magandang ugnayan at relasyon o ng kanilang military in defense competition to the point na mayroon silang mga bangayan at hindi pagkakaunawaan ang bansang Amerika laban sa bansang China, bansang Russia at North Korea, pero ang mga bansang ito ay hindi kalaban ng Pilipinas. And we are not even a party to the conflict of China in Taiwan. Pero ang Amerika ay sinasabi talaga niya, we will intervene if there will be direct military assault or occupation of Taiwan to be conducted or to be executed by China. Hindi kami mag-aalangan na mangingialam kami militarily. So ano po ang pagmumula ng mga missiles, armas, tropa, bala, bomba, para pakialaman ng Amerika ang hindi niya dapat pakialaman. Dapat sinesettle niya ito ang patuloy na tumitinding hidwaan o tensyon ng kalagayan dito sa paligid ng Asia-Pasipiko, lalo na sa pagitan ng China at ng Taiwan at ng China at ng Pilipinas. Instead na ito'y pakalmahin niya, sinusulsulan niya. Yan ang ginagawa ni Donald Trump. So there is no big difference indeed between a Democrat president and a Republican president. They are the same dogs that barks and howls, and they are the same predators, only with different colors. Ang isa Republican, ang isa Democrat. But their interest is not to develop, protect, or promote the interests of the Filipinos and the Philippines. So bakit nandyan sa Amerika ang ating mga kababayan? Dahil hindi naman po sila naglilingkod sa gobyerno ng Amerika. Primarily, ang pinaglilingkuran nila ay ang lipunang Amerika, the American society. And they need the work na hindi kayang i-provide dito sa Pilipinas and the economic support that can be generated from their work of profession and from their hard labor and hard work na ginagawa ng kababayan natin sa Amerika. But it does not mean that it will be a license, a permit for the American government, Democrat man o Republican, para alipustahin at alipinin at bastusin at tapakan ang ating dignidad at integridad bilang malayang bansa. Dahil lamang nandyan ang ating mga kababayang nabubuhay at bahagi na ng lipunang Amerika at sila ay nagiging bahagi ng ekonomiya ng Amerika, ay pwede na tayong diktahan at itrato bilang aliping sa gigilid sa modernong panahon ng Estados Unidos. That cannot be done. We have to speak up because the price of freedom is vigilance and the cost of our rights ay ang pagiging aktibo na igiit ang karapatan, hindi antayin kung kailan respetuhin ang karapatan. That's the definition of right and freedom, mga kababayan. You have to be vigilant. So bakit ko sinasabi na Ukraine Part 2 ang patutunguhan ng Pilipinas? And I am very certain about that. Kasi
mantakin mo, pagkatapos ng visit na ito ni Marcos sa kanyang paninikluhod kay Donald Trump sa Amerika, lumutang na ang pagpayag ng US Congress that there will be munition and other related facility development and operations in the formerly controlled US Naval Base area in Subic, Zambales. Wow! Mga kababayan. So, wala na tayong patumpik-tumpik pa. Nandyan na nga sa Northern Luzon, nakatago ang US Typhoon Missile Launcher Systems. Ibig sabihin po, kaya nito paliparin, ilulunsad ang Tomahawk cruise missile at mga mid-continental or semi-continental ballistic missiles na pwedeng umabot at pwedeng sumabog papunta sa China and even Russia and North Korea. If you have the missile launcher, such as the Typhoon missile launcher, therefore, mga kababayan, you have already the missiles. Anin mo ang pangtasa ng lapis kung wala kang lapis. That's the simple logical or analogical explanation to that, mga kababayan. Kaya ito pong nangyari ng pagpunta ni Marcos Jr. sa Amerika is not about ariglohin niya ang cocaine party na na-involve ang kanyang asawa at namatay si Paulo Tantoco na pamilya ng may-ari ng Rostans. Napaka-trivial po yan. The real story is, pinatawag siya ni Donald Trump talaga para pumirma, pumayag at manikluhod at sumamo na sundin ang makaisang panig na imposisyon ng Amerika na tinatawag po na US-Philippines Reciprocal Trade Agreement Framework. At ito na nga, zero tariff. Hindi tayo maniningil sa mga selected open market preference na mga produkto o mga exports na pinapadala ng Amerika sa Pilipinas. Hindi tayo maniningil. Kahit pa sabihin natin hindi yan across the board, but definitely whatever the US will dictate, susunod po ang gobyerno ni Marcos. Klarong-klaro, while we are being latigo, nilalatigo tayo ng 19% na taripa. At ano po ang kabalikat niyan? Pumayag si Marcos na pumasok sa iskandaluso, makaisang panig at walang respeto at pagkilala sa dangal ng ating Pilipinas bilang bansang malaya at sa ating mamamayang Pilipino walang pakinabang tayong makukuha dyan ng malaki o kapakipakinabang sa bintahe ng ating ekonomiya at ng ating kabuhayan ng mga mamamayan, itong tinatawag na US-Philippines Reciprocal Trade Agreement Framework na mas akmang tatawagin ito dapat by the looks of the things that happened during the meeting of Marcos and Donald Trump, dapat natawagin po itong US Unilateral Imposition of Economic Dictation against the Philippines. Hindi dapat ito Reciprocal Trade Framework. At ang nakakadismaya at nakakatakot, nakakabahala, Marcos is now bringing us into the brink of situation similar to the situation of Ukraine bago po sumambulat ang pag-atake at paglusob ng military campaign ng Russia at occupation of Russia sa Ukraine. Na ngayon, anong resulta nito? After almost 3 years, mga kababayan, ng pakikipagdigma ng Ukraine sa Russia, after billions of dollars and billions of euros na ginamit ibuhos para po i-sustain itong proxy war ng mga European countries at ng Estados Unidos laban sa Russia, nako, more than 500,000 of Ukrainian people are dead already. And more than 60% ng kanilang mga lungsod at ng kanilang teritoryo wasak, and more than 1 million ng kanyang mga tao ay nasa refugee status. Wow! Ganyan ang gusto nating mangyari sa Pilipinas? Maglalagay ang Amerika ng isa sa pinakamalaking munition o pagawaan ng balat bomba dyan sa Subic. Eh ano pong expect natin sa China? Bibigyan tayo ng 3 red roses and 1 chocolate box? Hindi po pinayagan niya ni Pangulong Rodrigo Duterte na mangyari. Rodrigo Duterte did not give in an inch of our territory to China. And Rodrigo Duterte was not anti-American. He was critical also against anti-Filipino policies of the US government. Let it be cleared in the public discussion, kagaya ng ginagawa ngayon ni Ka Eric. Hindi tayo kontra-Amerikano, hindi rin tayo tuta ng China.
We are for the best interest of the Filipino nation and of the Filipino people, and we are for the objective, patas, makatarungan na pakikipag-ugnayan sa anumang bansa, China, Taiwan, Korea, Japan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Amerika, Russia, Cuba. Tayo po ay walang kalabang bansa. At tayo po ay hindi dapat nahihila o nadadamay sa pakialamerong foreign policy or the interventionist foreign policy of America ng kanilang gobyerno. Dapat hindi tayo nadadamay dyan. Yan po ang pinanindigan, Brother Bitobin, Dr. Elmer, ni Pangulong Duterte. He was not selling as an agent of China. But that is how the Central Intelligence Agency Information Warfare operated. And that is how they operate. Ipinoportray nila na ang mga pumupuna sa ganitong usapan, sa ganitong mga ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika at sa ating hidwaan sa China na nililinaw natin na hindi pwedeng digmaan at tapang-tapangan, ay tinatawag nila tayo mga Chinese agents. No? We are not insecure about that. Ako po, secured ako sa sarili ko na mahal ko ang bansang Pilipinas. Hindi ako agent ng China, hindi rin po ako agent ng Amerika. Ang sa akin po, I have to speak the truth for my people. And I have to stand for the justice, truth, peace, and democracy and security of our country. As an ordinary Filipino, we ought to do that. And we owe that to our country, to our people. Kaya ako nagsasalita, mga kababayan, hindi para mag-udyok, kundi para magpukaw, hindi para manulsol, kundi para magmulat. Sapagkat ang impormasyong tama ay nakakapagbigay po ng kapangyarihan sa taong bayan. That is the reason na ito pong mga pinag-usapan nila, si Donald Trump mismo nagsabi sa kanyang Truth Social. Sinabi niya na believe siya kay Marcos sapagkat hindi lamang economic matters ang kanilang pinag-usapan. Pinag-usapan din po nila pati ang military dimensions of negotiations. Dapat po i-report ito ni Ginoong Marcos sa sambayanang Pilipino. But we know he will not do that. No? So mga kababayan, magbabalik po si Ka Eric mga 10 to 12 hours from now. No? Nag-a-adjust ako kasi pag mga gabi na schedule ng live, ako po ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod na. Hindi ko alam bakit ganun po. Nang ako po ay nasa self-preservation mode nakakayanan ko po yung 2 videos, 2 live stream per day. Maybe po naninibago ako sa sitwasyon ko at may factor na rin po yan ng pag-aalala sa seguridad ko at sa pamilya ko at dahil iba na po ang environment ngayon ni Ka Eric. No, I can be now subjected to actual physical harm ng mga puwersa ng mga alipores ng CPP, NPA, NDF and even po ng puwersa ng mga masamang espiritu ng administrasyong Marcos at Romualdez. Hindi po tayo titigil dadalhin natin ito at himay-himayin natin po bakit magiging Ukraine Part 2 ang Pilipinas. Sa pagbabalik po ng ating live stream, muli maraming salamat sa mga nag-message, sumuporta, and the loyal followers po ng Ka Eric Celis YouTube channel at ng Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. And of course, Bigwas ng Agila, Monday to Friday, 11 a.m. to 1 p.m. At makikita po yan sa YouTube at sa Facebook page. Ang title po niya, Bigwas ng Agila. You can search and you can find it, mga kababayan. Kasama ko po dyan, si Dr. Lorraine Maribadoy. Mga kababayan, utang na loob ko po sa inyo ang inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta, pakikinig at pag-promote at pagtulong na mapalaganap po ang mabuting talakayang bayan na atin pong pinagsasaluhan at pinagsasamahan every time may live stream si Ka Eric sa YouTube at sa Facebook. I will always embrace and cherish the goodness and generosity of your heart to stand by and support Ka Eric sa ating common advocacy, sa ating common goal for our patriotic duty to our country wherever we are in the parts of the world. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mahalin natin ang bansang Pilipinas,